Okay, magandang umaga. Ngayon ay alas 9 ng umaga, January 9. So ito. Ito mga lettuce na to is for personal use na lang yan. So ito yung mga tinanim natin dito. Hindi sure kung maalala nyo pa. Pero maliliit pa yan noon yan. And yung ibang kokopit dyan, yung nagamit natin na kokopit dyan, hindi ko na na-sterilize yung iba dyan. Pero mga reuse kokopit, maliban na lang dun sa pinaka-pinaglagyan natin, which is yung net cups. Hindi yun reuse kasi sterilize yun. So ayan, so minsan may mga ganyan kang parang albino yung na nangyayari. Pero pwede pa rin siguro makain yan. Pero yan. So isang problem ko dito, since ang pagdidilig ko lang sa kanya, ano lang, tabo, tapos nalagyan ko dyan tubig diretso sa ilalim. So ang nagiging cause niyan, tumataas kasi masyadong humidity sa baba. At ayan, nagkakaroon sila ng fungus or nabubulok yung sa ilalim. Ayan o. Kasi nga wala nang masyadong airflow siguro diyan sa part na yan. Kaya nagko-cause siya ng ganyan. Siguro one reason na rin yan kaya nagkakaroon sila ng nagiging albino sila. Ayan. So pero overall okay naman, napatubo naman natin sila. At saka yung dinidilig natin diyan is mga reused nutrient solution natin. So yung nanggaling dun sa ating mga na harvest na. So ito yung aso ko. Gusto niya yung tanglad paminsan-minsan. So ito is Thai basil, yan. Hindi ko pa ito napuprune eh. Yan o, mapansin mo, hinahayaan ko lang siyang mamulaklak ng mamulaklak. Tapos yung yung tanglad na dun sa screen, dati konti na yan, so lumago ulit siya. So harvestin ko na lang ulit. Then ito yung nilipat natin kasama, galing yan dyan. Tapos nilipat ko. Nung napaugat ko, nilipat ko. Tapos ngayon, lumalago na rin siya. So yan, so wala tayong masyadong problema sa tanglad. At ito naman ang ating sengel cucumber na tinanim natin noong November 30. At ngayon ay January 9, 2025. So, sabihin mo mga almost 6 weeks. Ayan. So, makaka-harvest na tayo. So, sa isang puno, sa isang bungahan niyan siguro mga 3 peraso. Tapos yung iba dyan mag-a-abort. Yan, yung iba mag-a-abort. Tapos magtutubo ulit siya. Alam ko ganun eh. Basic experience ko, pero ayan. So, yung dinidilig din natin dyan is yung galing din sa ating lettuce. So, wala pa tayo nung mismong hindi masyadong kita eh. Pero, yan o, may mga ugat sa ilalim ng, ibabaw ng tubig. Yan. So, may tubig pa yan kasi nilagyan ko yan kahapon eh. So, yan. So, wala naman nasasayang. At hindi pa tayo nakakapag-experiment talaga na nagdedicate tayo ng 2.0 easy para sa ating mga fruiting. So baka kasi maging iba yung result nun, di ba? So sana yan, moving forward. So ganun. Ito may 3 na nakita kong lalaki. Dito 1, 2, 3. Yan 3 din. Dito sa kabila 1, 2, 3, 4, 5, 5 pa nga to. Oh. Ito sa kabila ay 1, 2, 3. Pero hindi kasi sila sabay-sabay. Ito siguro mga unang 2, tapos itong 3 magsusunod. So, 3 to 5 so far. So, dito sa kabila, ang tayong 1. Yan, 1 lang. Parang dito sa bandang taas, mayroong pangalawa. Yan, bandang taas na. Dito sa kabilang, ay hindi, ito pa, 3. 3 pala siya. Ito sa kabilang bunga, ay ito kabilang parte, 1 lang. Ayun. Tapos meron tayong bunga doon. Ito, Jackson 27 yan. Yan, kasabay niya yun. 1 na yun, Jackson 27. So, may 2 tayong Jackson 27 na inaasahan na ma-harvest natin after mga 3 or 4 days siguro yan bago natin ma-harvest. Yan. Nariko. So, ito yung Jackson 27. So yan, after nyan ma-harvest, tatanggalin na natin yan kasi meron naman tayong panibagong Jackson 27 doon. Pero nabanggit ko sa inyo, ang Jackson 27 ay inaabot ng 2 buwan bago mag-harvest. So ito yung mga tanim natin noong December 16. Yan, December 16. Yan. So may mga nahuhulog-hulog, galing yan dito sa mga bulaklak nating Thai basil natin. Yan, ito Thai basil din to. Kasi yan, may maroon sa likod mga tanglad. Yung nilagay ko dati sa, yan, sa
plastic bags na itim. So, maliit pa lang sila dati, ngayon lumalaki na, hindi ko naman lang kung saan ko ilalagay. So, hayaan na lang muna natin sila dyan. So, yun, so set-upan din natin yung mamaya. Pero hinahanap ko yung plastic ko, kasi yung plastic, yung ibang plastic may butas na. So, bumili naman akong panibagong plastic, hinahanap ko lang kung saan ko na ilagay. So, yun, problema ko naman yun. So, dito, yan. Kung makikita nyo naman, halos pantay-pantay yung, yun, maliban doon, may mga maliliit doon. Halos pantay-pantay naman overall, siguro 90% yung growth nila. So, yung nutrient solution natin dito is Kiss solution. Pero dumating na rin yung in-order natin na Nutri-Hydro. So, magkakaroon tayo ng, yung next tanim natin dito, kasi 7 yan. Siguro, 3 dyan, Nutri-Hydro. Siguro yung 3 na lang na nandun. Tapos ito, Kiss solution. Tapos, diba kayo isa doon, Nutri-Hydro ulit. Dito talaga pinakamaganda tubo eh. So, Nutri-Hydro, tapos dalawa dito, Ito siguro 4 na lang yan, isang hilera. Tapos 3 Kiss solution. Yun yung gagamitin natin. Halos parehas din naman, palagay ko. Pero, wala pa tayo talaga matagal-tagal na study or testing regarding dyan sa comparison. So, ito naman, ang nakikita ko dito, yung mga kokopit na nilagay ko dyan sa cups na yan is hindi yan sterilized. Galing yan sa pinagamitan nito. So, hindi ko pa na-sterilize. Pinatuyo ko lang, tapos ginamit ko na lang ulit. So, ayan. So, medyo mapapansin nyo, leggy. Ito naman kasi ay limambo. Alam naman natin yung limambo dito sa lugar ko ay hindi ganun kaganda ang tubo. Ito naman ay mga olmeti. So, leggy sila. Kasi siguro yan, no, nasishadean sila nitong pader. Yan, kasi dito. Wala pa tayong, hindi pa bumabalik sa dating location yung araw. Pero sana, malapit na. Para gumanda agad bigla yung tubo natin dito. So, by Saturday, ayun pala, yung mga nandun sa gilid, ano na yan, parang katulad nung nandun ay for personal use. Sa darating na Sabado, tatry kong kontakin yung kausap ko. Then, magpapa-estimate tayo ng maliit na greenhouse. Pero, ang gusto ko siguro, mga nasa 3x3 lang yon. 3x3, tapos yung taas, mga 3.5, tapos slanting. Yun. Yun lang. Napapa-estimate tayo kung magkano yun. Then, pag nakuha na natin yung estimate nun, possible, yun yung i-implement natin dun. Basta dun sa open space dun, may open space dyan. Parang natenggang second level ng isang apartment. So, since tenga pa siya, baka pwede naman nating i-utilize. So, 3x3 lang, para ma-prove din natin na kayang magpatubo ng mga halaman sa maliit na space. So, kung 3x3, I would say, mga ilan ba yung mapapaano natin doon? Depende kasi sa setup eh. Kasi ito, nasa 1 meter na to eh. 1 meter. Tapos ito, 1 meter. Tama ba? Ay, hindi. Mas mali pa pala sa 1 meter to. So, palagay ko, kung kaya natin makasetup ng ganito, kung 3, at saka mas malaki pa eh. Palagay ko, kung kakaya natin mga 12 na styro box sa isang 3x3, goods na eh. Kasi kung kada box is 500, so 6,000 yon. Sabihin mo, yan, 6,000. Hindi naman siya every month eh. Kasi kung once mo lang siya i-harvest, hindi siya, parang hindi magro-rotate. Pero pwede pa rin siguro. Sabihin mo 6,000 a month. Tapos, sabihin mo, malinis doon 5,500 sa'yo. Ay, 5,500 yung para makapagtanim ka ulit. Tapos, sabihin mo, magkano renta mo doon sa ganun kalaking space. Sabihin mo, 1,000 lang kasi unutilized space naman. Sabihin mo ng 1,500, yung 1,500. So, 5,500 minus 1,500. Meron ka pa ring, mali pala ako, 4,500 tapos minus 1,500. 3K. 3K per month. Hindi na rin masama. Diba? On top nung kung anong meron ka. Palagay ko yon. Sana yung mismong tenggang space doon, kung marentahan natin ng 2,000 per month, yung buong space na yon, palagay ko kikita tayo dyan.
tsaka mas marami tayong masaservisyohan. Mas madali ko na siya ang i-market dun sa mga maliliit na stalls. So, ganun na lang yung isa sa mga target natin. So, ayan. Magdidilig lang naman ako ngayon. At ito pala, pakita ko sa inyo, ito yung ating Jackson 27 na tinanim nung December 29. Yan, December 29 yan. Tapos, ayan. So, ang ano to, hindi natin ititrim yan. So, kung makita nyo, ito na sa gilid. Yan. So, may konting tubig lang sa ilalim kasi hindi ko naman sila dinidiligan ng marami kasi nga, maliliit pa naman sila eh. Maliliit pa sila. So, lalaki pa sila. Then, baka bukas pa dumating yung nylon, doon ka na lang lagyan ng nylon. Kaya pa naman yan, aangat pa naman yan. So, pag may nylon na, doon na natin siya i-start na i-train na umangat. So, siguro kada isang cup, lagay natin ng 3 nylon na pwede nilang gapangan paangat. Nisip ko kung paano gagawin, pero yan, magagawa natin. So, pagdating naman nila sa taas, marami na silang pwedeng gapangan. Yan. Pero, fino-focus ko lang na doon sila pumunta. Kaya mapansin nyo, nag-trim na tayo yung tuba. Yung mulberry natin is tinrim na natin kasi nga gagapang na siya dyan susunod. Okay, so yun lang naman. Yun, hindi na natin tinutuloy. So dito na lang. So yung ashitaba natin andyan lang din. Hindi ko pa rin natitikman. So ito yung mulberry dito. Parang gusto ko nang patayin. Wala naman tayo magagawa na dyan. So ayun, magdidilig lang ako ngayon. Then bukas na ako inisip ko mag-prepare. Baka mamayang hapon pag sinipag-sipag tayo. Prepare na tayo ng gagawing taniman ng mga seedlings natin for the next harvest. Ayun, so yun lang update natin and hopefully next update ko ay or next update natin or next month ay meron na tayong setup dun sa labas. Yan. So ito pala, kada humahaba tong pipino pala natin, iniikot-ikot natin dun sa nylon. Ito yung nylon, sinasabi ko. Parang fishing rod yata ito. Yan, oh. Yan. So yun, iikot ko lang yun. Ito naman, yung extension na to. Alambre naman yan para matibay. Yung mga nasa taas ko, mga alambre na lang gagawin ko. Moving forward. Ayan. So hopefully, ayan, hindi naman niya ito mapapalaki lahat. Yan yung mga bunga-bunga na yan. Siguro masyado ko lang maagang pinutol yung pagsanga niya dito kaya nagiging ganyan. Palagay ko isa yun sa nag-cause kaya ganyan. Susunod, antayin natin ng kaunti na humaba-haba bago natin putulin. Okay? So, thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye!